Organization o ILO, mahigit 2 milyong menor de edad sa bansa ang napipilitang magbanat ng buto. Ilan sa kanila makikitang nakikipagsabayan sa pagtutulak at pagbubuhat ng mga mabibigat na banyera ng isda. Paano nga ba sila makakaahon sa kalunos-lunos nilang kalagayan? Sa maliit na barong-barong sa Navotas, inabutan naming naghahapunan si Norman, 11 taong gulang. Gabi na pero ngayon pa lang magsisimula ang kanyang araw. Nagkasalubong tayo kanina? Oo, nagtapos. Dito ko rin nakilala si Lola Lorna, ang kumupkup kay Norman mula pa nang siya'y isilang. Nandito, sila Norman. Nasaan po si Norman? Ay, okay. Hello po! Ano, isang linggo lang nilabas sa ina yan. Kami na lang. Iwanan. Nagbaho na siya. Bakit po? Nagbaho na siya. Pero umuwi na siya din siya nag-asawa. Iwanan na niya, hindi niya binalikan. Maya-maya pa, tumulak na kami sa destinasyon ni Norman. Ang Navotas Fish Port. Sa murang edad ni Norman, tila ito na ang kinamulatan niyang palaruan. Halos magdamagan ang trabahong ito. Alas 10 na ng gabi pero hindi pa rin nakakarga yung mga banyera sa mga naghihintay na sasakyan. Makalipas lang ang ilang minuto, nagsimula na siyang magbanat ng buto. Gamit ang manipis na bakal na kung tawagin nila ay gancho, isa-isa niyang hinatak ang mga banyera patungo sa jeep na humahango ng isda. Bakit lagi ka nagpupunta dito? Naisipan ko na lang maghanap ako ng trabaho, yung nakapailangan ko ba. Ayun. Tapos na sabi ni Mama, huwag ka muna maghanap ng trabaho, bata pa. Sabi ko, kailangan natin tumako para pambili natin gas. Sa unang tingin pa lang, bakas na ang hirap sa mukha ni Norman. Kilos ang laman ng bawat banyera. Natanong natin si Norman kanina, ang sabi niya, minsan daw umaabot ng 50 banyera ang hinihila niya sa isang gabi. 50 kilo na katumbas ng isang kabang bigas ang kailangang hilahin ni Norman kada gabi. Ang bigat nito halos doble pa ng kanyang timbang. Ano pakiramdam mo pagka nagbubuhat ka ng mga banyera? Pagod ka rin pero mas mapapawisan ka rin, pawisan. Tapos nung pawis, saglitan, pahinga ka muna. Pag wala pa sila nakakuha na kamo mo, pahinga ka muna 2 minuto. May mga masakit na ba sa katawan mo dahil sa pagbubuhat mo ng mga banyera? Minsan, pag umuulan sa tuhod. Ano nararamdaman mo pag umuulan? Tapos may halo pang lamig. Parang naaning dito ang tuhod mo. Sumigirot? Sa isang lugar kung saan mga nasa hustong gulang ang dapat nagtatrabaho ng mga gawaing gaya nito, malungkot na nakikipagsabayan sa kanila ang mga gaya ni Norman. Ayon sa pinakahuling tala ng International Labor Organization o ILO, umabot sa 2.4 million ang bilang ng mga batang napipilitang magbanat ng buto sa Pilipinas. Tingin namin, dumadami yung bilang ng child laborers dahil nga ang mga magulang nila ay wala ring marangal na pamumuhay. Mapipilitan silang ipasali yung ang kanilang mga anak sa economic activities
para tumaas yung kita kahit papano. Sa isa pang bahagi ng Navotas Fishport, nakilala namin si Michael, 15 taong gulang. Tulad ni Norman, hihila rin ng banyera si Michael. 8 taong gulang pa lang daw siya nang magsimulang magtrabaho para makatulong sa kanyang magulang at 6 na mga kapatid. Mahirap po kasi sa sobrang bigat ng hinihilangan ko kasi po lubak-lubak po yung hinihilangan ko po eh. Nagkakaroon po ng pilay. Mula pa sa isang relocation site sa Montalban, Rizal si Michael. Na-demolish kasi ang kanilang tirahan sa Tondo, Maynila noong nakaraang taon. Wala pong kabuhayan doon dahil hindi rin po makapagtrabaho doon. Kasi ang trabaho lang kasi doon, construction workers lang po eh. Dahil kapwa may matinding pangangailangan para makatulong sa pamilya, tuloy ang paghahatak ng banyera ng 2 menor de edad habang lumalalim ang gabi. Umuwi ka na. Magkano? Bayad. 100. Ilang banyera yun? Anong gagawin mo sa pera ngayon? Hindi ko mama. Lahat? Wala kang ititira para sa'yo? Wala. Paano yung pagkain mo ngayong gabi? Wala na sila mama. Maswerte pa raw si Norman sa gabing ito dahil kadalasan, kalahati lang nito ang kinikita niya. Okay lang yung sa akin, kahit bigay lang sa akin 80, kaya sa 50. Tutulungan ko lang magulang ko. Sinawa na ako sa magulang ko eh. Titiisin muna kung kahit gutom ka, dapat titiisin yan. Habang si Michael, tuloy naman ang kayod para makarami ng kita. Naghahanap po ako ng nagpapabuhat pero pag wala po, umuwi na lang po ako dahil wala po talaga eh. Noong gabing yon, kumita si Michael ng 400 piso matapos ang 9 na oras na pagbabanat ng buto. Kinabukasan, inabutan naming mahimbing pa ang tulog ni Norman. Habang si Lola Lorna, agad ipinambili ng bigas ang kinita ng apo kagabi. Ito raw ang pagsasaluhan nila sa tanghaling ito. Ramdam ko na yun. Kahit bata ako. Alam ko naman yung kahit mahirap kami. Kahit ulam pa namin asin, tinatsaga na lang namin. O kaya toyo, suka, ay lang kinakain lang namin. Malaking bagay po ba yun? Katulong naman. Paano? Kasi pag hindi ko yan, pag sabi ko punta ng sport, hindi ko yan siya papuntahin. Mawala lang yan dito, alis yun. Kasi anak buhay lang siya. Ano po bang pangarap niyo po sana para kay Norman? Katapusan at mag-aaral ng mga anak ko sa mga Grade 5 na sana si Norman sa taong ito pero dahil sa kapos sa panggastos, hanggang grade 2 lang ang natapos ng bata. Bakit gusto mo mag-aral pa sana? para tulungan ako mama ko. Gusto man niyang makatapos sa pag-aaral, tila malabo pa ito ngayong bawat baryang kinikita ni Norman ang siyang nagpapakain sa kanyang pamilya. Titis ko at masakit yung tuhod ko. Tiisin ko lang kahit di na ako dalhin sa doktor. Pero hindi naman sila nagbabudget sa akin eh. Iskarte ko na yun eh. Bukod sa epekto sa edukasyon ng mga bata, malaking panganib din daw ang maaaring idulot ng pagbubuhat ng mabibigat na banyera para sa kanilang kalusugan. Hindi ka naman maputira. Hindi nga malalim na. Pwede maging mahina ang kanilang immune system at pwedeng lagi sila magkaroon ng respiratory infection or ubo. Tapos in the long run, yung mga joints at saka mga muscle nila, pwede talaga magkaroon ng pain. Bagamat malinaw na paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection Against Child Abuse
Exploitation and Discrimination Act na isasabak pa rin sa trabaho ang ilang paslit dahil na rin sa kawalan ng hanap buhay ng maraming mga magulang. Pero giit ng ILO, hindi pa rin dapat isangkalan ang mga bata sa pagbabanat ng buto. Posibleng kahirapan, kawalan ng pamumuhay na maayos, pero hindi yun excuse. Kasi when you bring a child into this world, responsibilidad mo na maayos yung kanyang paglaki at you make sure na yung kinabukasan niya assured din. Ang aming sinasabi sa Pantawid Pamilya, ito yung mga batang nais naming tulungan, bibigyan ang magulang ng 300 pesos kada buwan, papasukin lang nila yung bata 85% of the time. Hanggang 3 bata sa bawat pamilya. Yun yung isang malawakang programa para masugpo ang child labor. Sa kanilang murang katawan, sila na ang pumasan sa napakabigat na responsibilidad. Sa kanilang murang edad, nalugmok na sila sa kalunos-lunos na kalagayan. Hanggat patuloy silang hinahatak ng lipunang tila nakalimot na sa kanilang karapatan. Hindi kailanman sila maiaangat, bagkus patuloy silang magiging biktima ng kahirapan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.